Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, angels, archangels, universe, ancestors, spirit guides, elementals, and sa mga animal spirits. Okay, so as I've said doon sa mga previous readings po natin, actually aalamin po natin na actually dapat magpa-part 2 ako about doon sa spiritual gift na ma-unlock po sa inyo. But ang naka-prepare ko po ngayon again is, siguro isisingit ko na lang siya, no? Additional na lang siya kung ano yung divine spiritual gift na marireceive ninyo sooner, or maybe ngayon nasa inyo na po pero hindi nyo pa po alam, no? Hindi nyo pa po alam. So try it, no, later. Kung ito po ba is pinagkaloob na po sa inyo, kung wala pa po sa inyo ngayon, then antayin nyo po kasi darating at darating po yan. Okay, so yung ngayon po, ang reading po natin ngayon, nais ko po muna syempre magpasalamat muna sa mga subscribers, no, na nandyan na nanatili. Sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And sa mga nagpabaklas po, no, ng mga gayuma, no, at para po magkabalikan or mabuo po muli ang pamilya, is maraming salamat po sa tiwala na pinagkakalob nyo sa kahit po yung mga couples, no. Pero ito pong mga couples na to is talaga pong nag-under pa rin sila sa proseso bago ko po sila ritualan. Kasi po mahirap na, baka mamaya sila po third party, yari po tayo doon. No, so mahirap po yun. So kaya may process po ako, pagka kayo po yung magpaparitual, is kailangan po dumaan po muna tayo sa proseso bago ko po kayo umpisahan. Okay? And sa mga makaka-resonate po nitong reading, ito po is a timeless reading, no? So anytime na kung kailan po ito mag-a-appear sa inyo, anumang taon, no, basta po ito yung nag-appear sa inyo, gustuhan nyo po, or parang inviting po sa inyo yung title, no, ibig sabihin po para po sa inyo talaga to. Okay, so ngayon po, sa mga gusto pong magpa-reading, magpagamot, no, at mapa-walk-in man po yan, or mapa-online, no, ang schedule po natin is only Monday to Thursday, 10 a.m. to 2 p.m. only. Okay, so yun lang po, dahil po ang Friday ko po talaga is focus po ako for ritual, no. And sa mga gusto pong mag-avail ng ating miracle oil, which is meron po tayong malaki at meron din tayong maliit, pero ngayon po ubos na po yung malalaki. Ang natira po ngayon is yung medium size, no. So yung malaki po natin ubos na, at hopefully dumating po yung bote bago po mag first Friday. And dumating na po kasi mga bote ko ngayon is puro po mga medium size lang po. And yung ganito po natin, which is yung black oil, no, or black salt with oil, no, is maraming salamat po kasi nakikilala na rin po siya. Maraming salamat po. Talaga pong napaka-effective po nito. And marami na rin naman po nagkaroon ng, nakapagpatunay. Hindi lang po talaga ako mahilig mag-post, no, even po sa FB. And again, yung FB ko po, kasi yung FB account ko po, no, is it's a personal account, it's a private account. So pero pinapagamit ko naman po yung Messenger, but hindi po ako basta-basta nag-accept, no, ng mga friends. Naka-lock profile po yan. Even nga po yung mga ni-invite ako ng mga talagang popular po ng mga healers dito sa atin sa Pilipinas, is hindi ko pa po sila na-accept, no, kasi po andun po yung nag-iingat po rin ako, kasi kung yung po manggagamot ngayon nakilala po dito sa Pilipinas is safe ako, masasabi ko pong safe ako and my family, paano po yung mga members, no? Kasi syempre po mahirap na po dahil baka hindi po nasasala lahat, no, o yung mga naandon sa grupo. So kaya nagdadalawang isip pa po ako kung tatanggapin ko po yun. Pero natutuwa po ako kasi nare-recognize na po ako ng mga healers na yon, na talaga po masasabi kong matataas, as in super taas po ang antas sa mundo ng spiritual. Ano po ako doon, proud na po ako doon, kasi nanonotice na po nila ako, at napapansin na po nila ako. Masaya na po ako doon. So now, babalitaan ko po kayo pagka talagang well connected na po kami nito. May napupusuan na po kasi akong isang healer,
na divine healer na gusto ko pong i-accept yung group, no, na in-invite niya ako. Mag-uusap po muna kami kung sakasakali po ba is magiging safe po yung aking account if ever. Kasi andun po yung family ko, andun po yung mga gatherings po namin. Yun po kasi ang iniingatan ko. No? So, nakikita nyo naman po siguro, again, yung po profile ko is hindi po, I mean, yung account ko po sa FB is hindi Angel Whisper 11. No? It's Rafa Adonai Chacha with blue badge. No? With blue badge po siya. So, wala po siyang, I mean, meron po akong isang account noon na wala pong blue badge. No? So, yun po kasi hindi ko na po ma-open po yung account na yun. Huwag po kayong mag-chat doon. No? Kasi yun po, at hindi po yun naka-lock profile. I think naka-public po yun eh. And ito pong isa na Rafa Adonai Chacha is naka-blue badge po to. So, ito po is mas madaling malaman. No? So, legit po talaga. Okay? So, let us pray. Bago ko po umpisahan ang reading. Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, basbasan po ninyo na napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na nga, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood. Naway kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ano pong klase ng karamdaman na tukso, bigyan po ng kagaling lahat ng may karamdaman. Ako po ay dinudulog ko po rin sa inyo, tinataas ko rin po sa inyo ang kaligtasan, lahat po na naapektuhan ng mga dumaang lindol po sa Visayas region, na may kalakasan po, na may pagkalubot niyo po sila ng tatag ng loob, lakas ng loob para po bumangon muli. At sa mga, alam ko po is paputok din po ang Taal Volcano, naway magsilikas na po, tulungan niyo po sila na makapaglikas sa kanilang mga lugar ng may kaligtasan. Maraming salamat po. Amen. Yun pong nangyaring lindol sa Visayas is madaling araw po, gising pa po ako noon eh. Nakita ko na lang po, nag-appear na lang po sa newsfeed ko na yun nga po, lumindol nga daw po sa Visayas. Isang church, I think, no, is talagang ano din, pero himala na yung mga poon po sa loob is hindi po, wala pong nangyaring, hindi po naputulan, hindi po nabasag, hindi natumba. No, kahit po ganun, 6.7 I think ang lindol, no, if I'm not mistaken. Okay, so ngayon po, ang reading po natin ngayon is about sa mga isda na nakita ko rin po to sa sa dreams, no? It's about my dreams, no? Yung vision ko po kasi is gusto ko rin po i-share sa inyo. Pag sinare ko po kasi ang haba eh. Ang dami po kasi. So, ito na lang po muna tayo, no? Dito po muna tayo mag-focus sa panaginip ko. Na ang tagal ko po hindi nakakapanaginip actually. Pansinin niyo po yan. Simula nag-umpisa ako dito nag-reading, wala po akong minention ng panaginip. Neto na lang po. Parang etong September lang po talagang nag-boom yung aking panaginip. So, isa rin po yan sa mga hinaharang sa akin, no, yung mga panaginip na yan. So, isa rin po yan binlock, no, ng mga kalaban sa spiritual. Yung mga naiinggit especially, mga evil eyes na yan. So, ngayon po, ang palibas sa panaginip ko po, isang kakita po ako doon ng dagat, no, pero nasa loob siya ng subdivision. It's dagat na sa loob. Alam niyo, tubig. Ikaw consider ko dagat. Bakit? Kasi may isda, may pusit. Diba? So, hindi siya po pwede mapunta lang sa baha. Sa baha, wala ka naman makukuha ganun. Especially kung ang subdivision is, ang ipinapakita ko, yung subdivision po na kinalakihan ko po. No, na mataas po, bundok po yun eh. Bundok po yun, mataas na lugar po yun. So, imposible pong magkaroon ng baha. So, magkaroon na po ng tubig doon pag malakas po ang ulan o bagyo, pero dala na lang po ng barado ang drainage, yung ganyan. So, ito po is nakita ko po doon is may nakita po kong puset na nakasabit or nakahiga doon sa grills po namin sa terrace. No, may nakaganon po kasing grills doon eh, parang nakaumbok na gano'n. So, nandun siya nakastock and meron din dito sa side isda. And nakita ko po yung tubig doon sa baba. So, ang ginawa ko daw po doon is, inano ko yung screen para po hindi na kami pasukin ng mga isda. So, doon lang po sila sa dagat or sa tubig na lang po para hindi po sila mamatay. So, kasi pag naandun sila, ang mangyayari po, mawalan sila ng buhay. So, yung nakastock po doon na po set at kinuha ko po yun, pero
I think binaba ko rin po, no? Parang hindi na po pinakita sa akin eh, kung ano po. So, doon po nag-end yung panaginip ko. So, yun po yung kukunin natin kuhanan po natin ng mission, ng meaning, kung ano po ba yung gustong iparating sa inyo, sa ating lahat, kung ano po bang ibig sabihin nun. Ito ba yung may dalang ng maganda? Pero for me, it's a positive sign kasi it's water and mga living things, no, sa dagat, no. So, tingnan natin kung ano po ang mensahe ko sa inyo. So, nag-prepare po ako ng dalawang cards, isang oracle card and isang tarot card. So, this oracle card is about the mga ano po sa dagat, no? Yan, makikita nyo yan. Puro dagat po yan. Coral, ano to? Coral castle, giant clams, yan. So, yan. So, yan yung gagamitin po natin. So, let's see kung ano po ang gusto niya sabihin sa inyo, no? So, tabi po muna natin si tarot card. Actually, I'm expecting today, no, yung mga bago po nating cards. Meron po ako mga bagong cards. Sabi nga ng husband ko, dami-dami mo ng cards, umorder ka na naman. Ganun talaga. Kailangan ko po mag-collect para po sa inyo. Diba? Okay, so what about that? Dream. Ano ba yung pinakitang puset, isda na malalaki, at dagat, no? Sa loob ng subdivision, ano ba nais iparating nun sa atin? Okay, so we have the first card is the lost civilization. Okay, so what about the lost civilization? So find inspiration in collective vision and let the synergy of community guide your path. So for some of you, maybe, no, is actually naandyan na po yung mga ancestors ninyo, spirit guides ninyo, angels ninyo, the universe, si God, na nagbibigay po sa inyo ng inspirasyon sa lahat. Or nagbibigay po sa inyo ng guidance, no, sa lahat po ng oras, sa lahat ng, sa araw-araw, no, nandiyan na po yan. But ang kailangan nyo po to ditong parang i-embrace, no, or wag nyo pong parang baliwalain na yung mga nangyayari po sa inyo, this is a guide, this is a guidance from them, from above, no, na para kayo po is magkaroon po ng talagang, dinadala niya po kayo sa tamang landas, no, doon niya po kayo dinadala. But then, minsan po may katigasan po tayo ng ulo, minsan po may mga bulong na, minsan po may mga commands na, or may mga sinasabi na po yung mga guides po natin, pero andun po yung sarili pa rin po natin ng iginigiit po natin. Kaya po tayo nadidisgrasya, kaya po tayo napapahamak because of andito yung humihingi tayo ng guide, pero pagka sinagot naman tayo ng ating mga katanungan, tayo pa rin, yung sarili pa rin natin ang susundin natin. That's why andito yung minsan talaga nawawala tayo sa path. Wala tayo sa alignment, no? So, sinasabi lang dito na kumbaga, if naandito ka sa parang pakiramdam mo naliligaw ka, pakiramdam mo parang wala ka sa ang tawag doon, sa posisyon ngayon, no? Is make sure, no, na parang this time around is listen carefully and sundin mo kung ano yung mga intuitions mo. Okay? And ignore mo na lang, no? Ignore mo na rin ang mga negative energies na yan that surrounds you. Okay? Next card is crystal caverns. Wow, crystals. So we're talking about crystals more on most likely parang crystal quartz or clear quartz na tinatawag. Citrine, I saw some citrine. Also labradorite. So, eto nakikita ko dito is more on talaga mga protection. But nakikita ko rin ng tubig. So, meaning dito is once na nakakita po tayo ng tubig dito, this is a sign na talagang kayo is connected po talaga sa water. And etong water na to is way of parang pagbibigay sa inyo ng kakayanan para po makapagpagaling sa pamamagitan din ng tubig at pamamagitan po ng mga crystals. No? So, there's a Holy Spirit here na nagpapakita po ngayon sa cards ko. Na medyo pointed ang nose, malaki ang tenga, malapad ang noo, as in walang buhok, no? And lalaki po siya actually, na nakabantay sa batis or tubig or dagat, no?
So ito is one of parang mamimit-mit mo to sometimes, no? So just wait for the right time na mamit mo to. And also sa dulo, maybe there's a cave na parang kailangan na puntahan na there's a stones, no? There's a gemstones, no? Hindi lang, or maybe dito sa tunnel na to, or maybe sa cave na to na pupuntahan nyo na may tubig, is meron pong mga hidden gemstones, no, na kailangan nyo pong kalkalin. So maybe ito is natatakpan ng mga corals or natatakpan ng mga bato-bato na kailangan nyo pong angat-angatin. Or maybe akala nyo po this is a coral pero inside of it is there's a gem inside of it, no? So yun po ang ano nyo sa explore nyo po. So sa crystal ito, this card, no, is sinasabi, flow with the rhythms of life and let the cascading waters of change carry you to new beginnings. Yes. So, parang alam niyo, parang go with the flow lang po kayo. Kasi, kumbaga, if ito po is susundan ninyo, yung path na to, or yung way na to, itong binibigay nitong card na to, o yung image nitong card na to, kumbaga, dito pa lang po sa bungad, igaguide na po kayo nitong spirit na to na nandito. Maybe this is the parang caretaker nitong tunnel na to or ng cave na to, na engkanto, na i-guide niya po kayo papunta doon sa dulo, no, para po makamit ninyo or magkaroon po kayo ng karapat-dapat po sa inyo. Okay. So parang sa pinapakita rin sa dreams ko na talagang kailangan nyo pong mag-visit, no? For some of you here, talaga pong kailangan pong mag-visit sa isang beach, sa isang dagat, or possible na pwede din po yung mga falls. Pwede rin po kasi ang falls po is more on talagang maraming mga kuweba. No, mas maraming mga caves diyan. Unlike po sa dagat, meron man po, tipo napapaligiran po yun ng mga mountains, no? So doon po kayo mag-explore. Pero yung iba po kasi meron po talaga sa ilalim ng dagat, may mga secret tunnels po diyan. No? So yun po. Kailangan niyo po mag-visit. Okay, so Echoes of Atlantis. Third card is the Echoes of Atlantis. So, embrace rebirth. Yes, and transformation. Yes. Knowing that every ending is a new beginning. Totoo po yan. No? So, kumbaga, yung pong pagpunta nyo, no, o yung pagpapakita po sa inyo nitong mga gamit or mga, ang tawag ba doon? Tama, mga tipong gamit na nakikita po sa karagatan, no, is ito po yung magbibigay sa inyo, or parang ito po yung sinasabi na once nakapag-visit po kayo doon, is ito na po yung rebirth, no, and transformation po sa buhay ninyo. Na kumbaga, bakit po ba, especially po ako, alam ko po yan na kumbaga, ako po pag nagpunta po ako ng dagat, at bakit po ako laging tinatawag na rin po ng dagat, siguro kaya rin po nagpakita sa akin yan, it's because of, ito na rin po yung para a way, no, para magkaroon ng end, yung mga nangyayari pong maybe obstacles, no, or maybe yung energy ko na kailangan ko pong mas i-boost pa at doon ako mag-meditate. Also kayo rin, no, so kailangan nyo po magpunta doon not only para po sa swimming, not only for bonding, but also to meditate and para mag-recharge din. Magpa-araw po kayo, gumising po kayo ng maaga, salubungin nyo po yung sinag ng araw, yung bukang liwayway, and saka po kayo maglublob sa dagat. Or better, nasa dagat na po kayo, salubungin nyo po yung bukang liwayway na nakataas po ang dalawang kamay ninyo to accept the blessings, the Holy Spirit na kayo po ay pagkalooban ng ninanais po ninyo. Just make sure that it's a positive thing. Okay, so we have the ancient temple. See, sabi ko sa inyo meron po talaga kasi sa dagat or kahit sa pupuntahan po din yung lugar na kumbaga sa panahon po natin, ito po is parang baliwala na lang. Pero po, yan pong mga yan is templo or parang tinitirhan noon ng mga nilalang na hindi po natin nakikita or maybe kahit po ng mga nakikita. Pero sa kalumaan nga po, no, is kumbaga ito is tinirhan na po at wala na naman pong taong nakatira. So pinamahayan na po ito ng mga engkanto or ng mga diwata na tinatawag. So itong temple na to is seek strength in your past and let the echoes of history guide you towards the future. So ito po yung mag-guide sa inyo, or maybe dito is
malalaman po ninyo, mabivision po ninyo na dito pala kayo nanggaling, na dito pala talaga kayong well connected, na talagang pagdating po sa karagatan, pagdating po sa tubig, no, yun nga po sinasabi ko, mapalawa man yan, dagat yan, batis or what, sapa, is connected po kayo, basta po tubig. Tubig tabang man yan, tubig alat man yan, connected po kayo sa tubig. Especially po kung meron po dito sa inyo mga divers, or talaga po mahilig sumisid, may nakita po kayo mga parang, kasi po meron po talagang lugar na nalumugan po or nawala na po sa mapa at sa ilalim na po ng dagat. May mga ganun po talaga. Especially sa mga ibang bansa po. Meron pong ganun. May mga temple po somewhere in Egypt. No? Mga Egypt. Saan pa ba? Nakapanood po ako niyan sa sa National Geographic. So, yun, no, meron pong nagda-dive talaga, naka-host lang sila, no, and para makita po nila kung ano po ang meron sila. Nakakatakot po yung ganun kasi wala na pong oxygen sa dulo eh. Wala na po kayong air. So, ang ano na lang sila doon sa hose na nasa bibig nila dahil yun pong hose na dulo is nandito po sa labas ng kuweba na yun or sa taas ng tubig. No? So, ito pong mapupuntahan po ninyo na to is, ito po yung magbibigay sa inyo ng guide or para malaman po ninyo talaga kung sino kayo at ano po kayo from the past. Okay? So, yan is, malalaman niyo po yan sa talaga meditation. Malinaw na malinaw po yan. Okay, so we have the Mermaid's Mirror. So, remember that you are a co-creator of your reality and that your thoughts and intentions have the power to shape your destiny. Ito naman, no? So, talagang tayo rin naman po talagang gumagawa ng destiny po natin. No? So, ang kailangan lang po natin, hindi po tayo basta ariya ng ariya. Ang kailangan po natin dito is, tayo po ay humingi po ng guidance po lagi. Always. Always ask guidance to the divine, to our God, no? To the Most High, para lagi po tayong nasa tamang landas or naka-align po ang lahat. No? Or balance. Para hindi po tayo nahihirapan. Though ako po minsan, aminin ko sa inyo, minsan po talagang may mga priorities po talaga ako. No? Parang mas priority ko ang pagdarasal, mas priority ko yung ganito, mas priority kong ganyan. So minsan po talaga nagkakaroon ng kapabayaan. Pero talaga pong pagdarasal is hindi ko po pwedeng bitawan. Hindi ko po talaga siya pwedeng parang tipirin. No, hindi po pwede. Kahit po antok na antok ako, to the point talaga napapaidlip ako dahil may mga humaharang na yan or talagang pagod na pagod din po ako. At pero kailangan ko pong magdasal that day. Kailangan po eh. So, ganoon din po sana kayo, no, na kumbaga, kung nagkakaroon man po ng mga kumukontra na alam nyo pong humahadlang sa ginagawang mission ninyo, diretso nyo lang po. Fight for it. No? And, lagi nyo po kakasapin si God, bigyan po kayo ng lakas para po bigyan matapos nyo po itong mission na itong araw na to, yung matas ngayong araw na to, mga dapat yung gawin ngayong araw na to, tulungan kayo, nabigyan kayo ng mga napakataas na enerhiya para po maisagawa lahat ng tama at safe yung mga ginagawa po ninyo. Okay? We have the power. Okay, so for the last card, serene place. Okay, so actually ito sinabi ko na to kanina, no? So, listen to the whispers of your intuition. Kailangan po talaga to. Since this is the last card, no? Pero talagang, naku, mga bebs, mga ka-angels, kailangan po nyo talagang makinig. Kasi nga po yung iba, mas sinusunod po yung sarili na parang andun kasi yung doubts, no? O andito yung doubts ninyo and fears na baka magkamali kayo dun sa mga naririnig nyo or akala nyo naiisip nyo lang na pumapasok sa isip nyo na ganito, ganon. Pero ang totoo po, ito is a whispers, no? From your guides, from your angels, from God, from the Holy Spirit, from your ancestors especially, na ganito po yung gawin ninyo. But andun nga po yung talagang, for some of you here is talaga pong ini-ignore po yung mga ganyan. So here it is, no? This is a confirmation kanina na sinabi ko sa from the first card, and now here is the last card na sinasabi po, kailangan nyo po talagang sundin yung mga intuitions ninyo. Okay? For it is the voice of your soul guiding, see? So you towards your highest good, para sa ikabubuti mo, para sa pagkaroon ng alignment yung buhay mo, na kailangan mo talaga, because of hindi naman ikaw ang nag-isip niyan. Ipinasok lang po sa isip niyo na ganito po ang gawin ninyo para
maging safe po kayo and protected na rin po. And mapagtagumpayan nyo po yan kung ano man po yan gagawin po ninyo. Again, hindi naman po sa atin bibigay sa atin ni God yung mga hinihiling po natin. No? Kung hindi naman po ito para sa atin. Kasi po siya po ang may plano sa atin. Kumbaga yung buhay po natin dito sa lupa is nakaplano po yan. No, hindi po tayo po pwedeng magplano ng sarili po natin. Andiyan lang po yung hihingi po tayo ng guidance o hihingi lang po tayo ng gabay para po maisakatuparan po, no, at the right time. Huwag po tayo magmadali. No? Again, huwag po tayo magmadali sa mga ganyan. Okay? So listen to those whispers na naririnig ninyo. Mapatay nga man yan o isip, pero more on isip po yan. Okay? So, let's see kung ano pa ang naisabihin ng dreams ko na yan, aside to that. No? Ay, no. Ulit. Ulitin natin. Hira ko pong gamitin ito eh. Madami ko nga pong cards. Okay, so 8 of Swords. So now, is andito yung, for some of you is feeling alone. No? As in talagang parang ang pakiramdam nyo, talagang solo nyo ang lahat. As in, ano ba tawag doon? Para kayo sinasakluban. Parang ang pakiramdam nyo is, parang wala kang karamay, wala kang katuwang. As in, nag-iisa ka sa buhay. Parang gano'n yung pakiramdam nyo. Na, to the point na andito na yung sadness, disappointments, no? Depression, nasa ganito ka ng punto. Okay? So, dahil ito ang first card mo, ang kailangan mo lang po dito talaga is let go, let God, no? And keep on praying and have faith na malalagpasan mo po ang mga ganitong bagay sa tulong po ng Panginoon. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Okay? And we have this Four of Swords in reverse and the Devil card in reverse. So, parang mayroong nananalangin, ano? So, meron pong mga evil eyes, no? Or maybe mga envy, no? Envious persons na nakapaligid po sa inyo. Nananalangin na kayo po ay manatili sa gantong sitwasyon, na kayo po ay lulugo-lugo, na kayo po ay parang mabwisit sa buhay, marindi sa buhay, no? Yung maging disaster ang buhay, gano'n. So, we have the Four of Swords here, which is andito yung talagang for some of you, before, or maybe nito mga nakaraang araw, is na andito po kayo na parang very weak, or parang lost of control, nandito na rin. Maybe for some of you, naging mainit na rin po ang ulo, because of dito nga sa nangyayaring to. Napakiramdam na po kasi is wala kayong karamay, or wala kayong kasama sa buhay. Okay? The truth is, and also the Devil card is here, so ito po is kagagawan ng mga kalaban nyo po sa spiritual. No? So, ito po is, hindi man po kayo tinatamaan physically because of talagang dito, sa pamamagitan nito, ay hindi naman po talaga kayo tatablan because of your guides, because of the archangels, ancestors, spirits, universe, God na nandyan sa inyo to protect you. Physically, spiritually, emotionally. No? So, pagdating dito sa parang mentally, no? Or mental, no, is it means pag-iisip, no, is andito naman po yung talagang tinutuliro kayo, nililito kayo, nililin lang po kayo. But the Devil card is in reverse. Syempre hindi po mananalo yan, no, hindi po mananalo yan, because I know for some of you here is talaga pong fighter. At first, yes, andito po ilulugo-lugo kayo, pero alam nyo po sa sarili ninyo na talagang hindi nyo po hinahayaan na pasukin kayo nito completely. No? So, kailangan po talaga itong ipaglaban or paglabanan po ninyo. Because the Devil card is here, but in reverse naman po siya. No? And ito is actually, siya talagang, ito is paggawa na rin po ito ng mga nananalangin sa inyo na akala mo na tipong napagkayaman-yaman nyo na tipong parang milyonaryo na kayo, bilyonaryo na kayo, na makaangat lang po kayo ng konti, na nakakaahon kayo ng konti. Is andito na po yung paninira, andito na po yung nananalangin na sila kayo yung bumaba uli, na kayo yung magkaleche-leche na naman ang buhay. May mga ganun po talagang tao. But again, ulit ganyan na lang po yung mga ganyan, because the Ace of Pentacles is here. No? And itong mga nananalangin po sa inyo is talagang they're actually, no, it's backfire. It's backfire. Now, they are all sufferings. Maybe sila yung lubog sa utang, sila yung lubog sa
sa lahat, no? Na parang maybe for some of them is andito yung hindi naman po maiwasan kasi itong mga inggitero nito sa buhay po natin. Kahit po sino meron. Kahit po sino meron. Kahit po sino nila lang meron. Okay? But, eto po nangyayari po dito sa inggitera nito o inggitero na to na nanalbahay po sa inyo is now in suffer. No? Kumbaga, andito yung she or he is suffers in silence. No? Wala tong happiness. Na actually, ito yung binibigay niya sa'yo. Na ayaw niya maging masaya ka, magkaroon ka ng contentment sa buhay. Ayaw niya nito. No? But God is so good and God is with you. That's why ito po is lahat nag-backfire. And ang mga ancestors mo is always there to guide you. No? The Ace of Pentacles is here. This is yours. So, you are healed. You are guided. No? You are protected by the divine. So, sorry na lang sa kanya. Sorry, my love. Sabi nga. See, Eight of Swords is here. You know your targets, no? And you are the Queen of Pentacles. So, you are fighting for it. No? So, you are here to fight for everything, for the victory ng buhay, na maging stable, maging harmonious ang lahat. So, andito ka as a fighter. Andito ka as a Queen of Pentacles na hindi mo hahayaan na magkalagpak-lagpak, no, ang buhay mo. And andito ka rin as a Queen of Pentacles, no, na full of powers, no, and andito yung parang it's your destiny, no, na nasa, hindi man sabihin natin, wag natin i-exage, no, hindi man nando ka sa tugatong ng tagumpay, but andito ka sa middle level, no, na you're almost reaching your goals, no, you're almost there na parang nakakamit mo na yung tagumpay na gusto mo. So again, for sure, kung ito po is ma-maintain po ninyo, and ignore nyo na lang po itong mga taong to na gumagambala sa inyo, mentally, spiritually, physically, emotionally, financially. Hayaan nyo na lang po siya. Just let go, let God, and then move forward. Huwag nyo na lang po silang intindihin. Huwag nyo na lang po silang pansinin. Do your work, do your job, do your responsibility, acceptance also, no, na talaga pong para sa inyo na po yan. Huwag nyo na pong iasa sa iba. Kasi may stress lang po kayo. And yan po yung isang pamamaraan ng devil na to, no, ng isang nananalangin po sa inyong tao na kayo po ay wag umusad dahil po, syempre po, pag sabi ko nga sa inyo, pag punong-puno po ng hinanakit ang ating mga puso, hindi na po gumagana ng maayos ang utak natin. Hindi na po nagiging maayos yung pananalita po natin, which is, andito na po nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakakapag-isip na po tayo ng hindi maganda na gagawin po natin sa araw na yun at sa mga susunod pang araw, para lang po makamit ang ating gusto sa buhay. So just let go, let God, and diretso nyo lang po kung ano man po yung task na ipinagkakaloob sa inyo ng Panginoon para po maging maayos po ang lahat at maging smooth at maging ano rin po kayo safe, no? And hayaan nyo po silang lumangoy sa dagat-dagatang apoy ng Diyos Ama at kayo po is manood na lang sa kanila. Okay? So again, wag po tayong gumante. Let go, let God. Tanggapin po natin kung ano po yung nakatadhana sa atin. Ito po natin ipilit ang hindi dapat. Okay? So, that's all for today. And sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-reading to confirm if this is you, kung ikaw ay may pinagdadaanan na ganito, is andyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all, and love, peace, and hope, and wait for po kayo dun sa gagawa po ako ng sariling reading for the divine spiritual gifts na meron po kayo. Maraming salamat po ulit. God bless.